What's up KG at welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to nandito tayo ngayon sa Coin Bureau kung saan pag-uusapan natin yung isa sa mga pinakasikat na personalidad dito sa crypto, no, na si Donald Trump, no. So dito makikita natin dito sa kanilang balita na shocking. Trump alone made $1.4 billion from crypto out of $2.3 billion made by his family. Grabe. Halos lagpas kalahati yung kinita niya sa crypto, no? Kaysa dun sa talagang kinita ng kanyang pamilya, no? So sabi ng Reuters estimates that Trump family has made at least 2.3 billion from crypto. No, while President Donald Trump alone disclosed 1.4 billion plus in crypto income. This annual financial disclosure for 2025 shows earnings of 635 million from Trump meme coin sales and almost 800 million from World Liberty Financial, including 520 million from WLFI tokens. This comes even as both tokens later plunge in value, with Trump and WLFI now down 96 and 77% respectively from their peaks. Grabe, no? Isang malaking balita talaga yung lumabas na naman dito sa crypto world, no? So, sabi nga ng Reuters, no, tinatayang umabot daw ng 2.3 billion dollars yung kinita ng pamilya ng Trump mula sa crypto. At sa lagang ngayon, may higit talaga 1.4 billion dollars ang iniulat na kita ni Donald Trump mismo, ha. Karamihan dito nanggaling talaga sa Trump meme coin at WLFI. Pero syempre, habang billion yung kinita ng mga creators at saka founders, ibang kwento naman yung nararanasan talaga ng maraming retail investor. Kasi, gaya nga dito sa sinabi nila sa news, no, ang Trump token ay bumaba talaga ng humigit kumulang na 96% mula sa all-time high nito. Samantalang yung WLFI naman is nasa 77% naman yung ibinaba mula sa peak. At dito na tayo papasok sa napakahalagang leksyon, no? Hindi ito tungkol kay Trump lang, no? Hindi rin ito tungkol sa isang particular na project. Mas malawak kasi yung ganitong problema. Ito yung tungkol sa paulit-ulit na nangyayari sa crypto market. Yung kagaya niyan, may celebrity, influencer, pang may sikat na personality, maraming tao talaga agad yung naniniwala na siguradong kikita. Pero in reality, hindi ganun talaga gumagana yung market. Kapag siyempre nilunsad nila o nilabas nila yung kanilang mga celebrity token, napakalaki talaga agad ng hype. Trending yan sa social media, siyempre pag-uusapan din yun dito sa YouTube. Tapos propose sa mga influencers, siyempre Donald Trump yan eh. At dahil dito talaga maraming retail investor talaga yung nagkakaroon talaga ng tinatawag na FOMO. No? Siyempre, fear of missing out, takot ka maiwan, takot kang hindi makasabay. Siyempre ang iniisip nila, kung bumili ako ngayon, baka bukas magdoble na kagad yung pera ko. Pero syempre, hindi kasi natin nakikita talaga habang sila yung nabili, may mga ibang nagbebenta na. Kadalasan kasi, yung may pinakamalaking hawak, no, siya yung unang nakapasok. Kapag mataas na yung demand, sila talaga yung unang nagtitake profit. At di naman masama yun. Ganun naman talaga ang market eh. Pero ang problema kasi, sino yung naiiwan? Yung mga late buyers, no? Ito yung dahilan kung bakit talaga napakaraming meme coins na halos pareho talaga yung ending. Nagsisimula sa malaking hype, biglang tataas tapos biglang babagsak, no? Pero hindi ibig sabihin talaga lahat ng meme coin talaga is scam. May ilan naman talaga na tumatagal eh. Pero ang problema kasi napakahirap talagang hulaan kung alin yung mabubuhay pagkalipas ng ilang taon, no? Ngayon gusto ko lang din maging transparent. Hindi lang naman meme coin talaga yung naranasan kong bumagsak. Ako mismo, hindi naman Trump yung binili ko, hindi rin meme coin. Ang binili ko nga nito yung WLFI pa, no? So yung WLFI kasi, DeFi token yun, no? Hindi ako nakaligtas talaga sa pagbaba ng presyo. At ito yung gusto kong iparating dito sa inyo, no? Na hindi porket DeFi o kagaya ng WLFI, hindi porket may malaking pangalan o di kaya sikat yung founder, automatic talaga na safe yung investment. Sa crypto, walang guarantee. No? Kahit gaano kalaki yung pangalan, kahit gaano kasikat yung founder, kapag nawala talaga yung demand, bumabagsak talaga yung presyo. At ito talaga yung madalas na nakakalimutan ng maraming investor, no?
Minsan kasi kapag ka nakakita tayo ng malaking pangalan, parang nawawala na yung ating pagiging objective, no? Nagiging emotional tayo. Iniisip natin hindi tayo pababayaan ng celebrity as, lalo na tingnan mo naman si Donald Trump yan. Pero tandaan nyo, hindi pareho ang objective ng creators at mga retail investor. Yung mga creator na yon, maaaring kumita mula sa token sales, sa fees, sa partnership, sa allocation. Habang yung mga retail investor, syempre kadalasan umaasa lang talaga sa appreciation ng presyo. Magkaiba yun, no? Kaya syempre kung may kumikita talaga ng bilyon, hindi ibig sabihin na lahat ng bumili ay kumikita rin, no? Actually, may mga pagkakataon na baliktad pa yung nangyayari. Mas maraming nalulugi kaysa kumikita kasi zero-sum game ito eh, no? Isa pa sa pinakamalaking pagkakamali yung paniniwala natin na kapag sikat yung tao, siguradong magtatagumpay yung token. Isipin nyo naman, ako naman, tingnan nyo nasa DeFi pa yung binili ko, WLFI. Hindi nga ako nag-participate din sa Trump meme coin kasi ayoko ng meme coin. No? Although may meme coin ako, pero hindi kasama yung Trump sa meme coin na gusto kong suportahan. At gusto ko yung WLFI dahil DeFi siya, pero still, wala. Bumagsak pa rin yung presyo. No? Maring mag-recover, no? Hindi ko naman binenta yung aking WLFI. Actually, kabibili ko lang ulit ng WLFI, no? Kasi isa rin naman yan sa mga ano. Pero hindi ako ngayon bumili nung nakaraan pa. Pero hindi yun talaga sigurado na pwede magtagumpay. Magkaiba kasi yung pagiging successful talaga sa negosyo at sa pagiging successful ng isang crypto token. Maraming mga celebrities talaga yung naglalabas ng sariling coin. Meron pa nga dyan dati na mga athletes, may mga artista, tapos may mga influencer, pero ilan lang talaga yung mga tunay na nagtagal. No? Napakakonti lang. Kasi siyempre, yung market pa rin talaga yung magdedesisyon, no? Hindi yung pangalan, hindi yung kasikatan, hindi yung dami ng mga followers, no? Kaya, ano nga yung mga dapat natin tandaan pagdating dito, no? Unang-una, huwag tayong bibili dahil lang may celebrity dun sa likod ng project, no? Kasi kagaya niyan, no? Kung lalo na ako, hindi ako magpa-participate kung may celebrity, no? Pero dahil si Trump to, presidente ng US, siyempre ina-admire ko tong mama na to, no? So sinuportahan ko siya, pero hindi rin yung Trump coin niya, kundi yung kanyang WLFI. Ang ganda ng white paper niya, nabasa ko pa, ang ganda pa nung packaging, no? Talagang parang presidente talaga ng Amerika yung dati nga, no? Pero still, talaga hindi pa rin talaga ano talaga sa market crash, no? Marami pa rin talagang naging dahilan talaga na pagbagsak pa rin niya, no? Tapos, wag tayong basta mag-invest dahil trending lang talaga sa social media. Ako naman, hindi naman ako bumili ng trend. Bumili ba ako ng trending? Ay, hindi. Nung nag-launch siya sa Binance. Unang labas nung presyo, bumili ako. Ang umpisa niyang presyo is para nasa 11 pesos ata, 12 pesos. Pag-click ko ng buy, yung pagka-start ko, nag-spike ng 18 pesos. Di ang mahal ng bili ko, buti na lang unang bili ko lang at spot lang naman ako. Hindi man ako nakatrade no? Tapos noon yun na, hinul ko na lang ng hinul. Hanggang ngayon, magkano na lang, 6 pesos na lang ata, gano'n nakalaking binagsak, no? So, luging-lugi ako, pero hindi naman ako nag-all in. No? Bumili lang ako ng partial lang na pang ano lang ba, pang guide ko lang kung nasana yung level ng pagbagsak, no? Kaya napakadelikado lalo na yung mga bagong labas sa token. Hindi mo alam kung gaano ka volatile yan, no? Maaaring mag-spike yan pataas din, eventually babagsak ng sobrang lalim. Mas malalim pa kaysa dun sa initial price niya nung nilabas siya. No? Tapos kailangan magkaroon din tayo ng sarili nating research, no? Kaya nga ako nag-research bumili ng WL kasi nag-research pa ako noon. Kailangan basahin natin yung tokenomics. Inalam ko rin yung supply. Tinignan yung mga vesting schedule. Kung saan nanggagaling yung demand, no? But still, bumaba pa rin, no? Yun yung delikado, yun yung isa rin sa mga natutunan ko rito. During the bull run kasi ito nag-launch During the bull run talaga, napakadelikadong bumili, no? Ang hirap ang hirap talaga ng bull run. Sa totoo lang, mas mahirapan ako sa bull run kasi diyan ang gagaling din ang pinakamalaking losses sa bull run. Siyempre nasa taas yan Once bumagsak yan ng sobra, talagang kawawa ka Unlike kapag kagaya ngayon na nasa bear market ka, magkaroon ka man ng loss, hindi na ganun kalalim. Kung nagigets nyo ako.
Isipin nyo, ang laki ng difference ng bumili ka sa worth 100,000 Bitcoin last year sa bumili ka ngayong year na to ng 60,000 Bitcoin. Kung bumagsak man ng 30,000 yan, kagaya nung pinoproject ko, no? 50% drop ka. Pero kung nandun ka sa 100 pesos, 70% drop ka na. So, ibig sabihin, mas malapit, yung presyo ngayon ng Bitcoin, mas malapit, para sa akin mas malapit yung bottom niya kaysa dun sa kanyang top. Kasi ang top ng Bitcoin ngayon is 120,000. So, nasa 60,000 na tayo ngayon. So, kung ang target ko ay 30%, so mas malapit na ako sa bottom. Kaya talagang, dito talaga, kahit nakapikit ka, bili ka ng bili. Nga lang, syempre talaga nakakatakot sa sobrang daming mga FUD, maraming mga reports na pwede pang bumaba at saka pwede, ang dami ang gulo-gulo ng mundo. No? Pero still, yun nga, ang pinaka-advice pa rin naman dito, kung Bitcoin so magdi-DCA lang. So wag tayong basta-basta all in talaga. So kailangan obserbahan natin, pag-aralan natin. At saka iwas trade din talaga muna ako ngayon. Lalo na ngayon, ngayong araw lang na ito, no, as of this time of recording, $500 million ang na-liquidate, no, sa buong crypto market, no. Bumaba ng 58, umakyat ng 61. Sinunog talaga yung mga traders, no. Kaya talaga napakadelikado. So, hindi na baling hindi ako mag-gain sa pagtitrade. At least safe yung capital ko for DCA. Pagbubodega. Bodega lang muna tayo ngayon. Ganun talaga ang labanan dito sa Bitcoin, sa crypto. So, kailangan mo talaga is patient. Magtatagal pa naman itong bear market, no? Pwede natin masabi, malay natin. Baka, siguro, itong mga bago matapos ng taon, bumalik yung presyo ng Bitcoin. Pero, sana wag din muna. Sana mabigyan muna tayo ng kahit mga 2 taon para kapag bodega. No? Tapos, kasi syempre, lahat naman ng investment may risk, eh. Kahit naman ako, patuloy pa rin ako natututo, patuloy pa rin ako nagkakamali. Walang investor talaga yung laging tama. Ang pinaka-importante kasi dito talaga is matutunan natin yung mga pagkakamali natin. Huwag nating mahayaan na maulit talaga yun ulit. Kaya kung may matututunan kayo dito sa aking content na to, sana magsilbi talaga itong paalala. Huwag basta-basta magpapadala sa hype. Huwag basta sumunod lang ng dahil lang sa pangalan. Huwag isipin na dahil may sikat na tao, automatic kikita na rin tayo. Sa crypto kasi, hindi talaga kasikatan talaga yung suwatan na magtatagumpay yung isang project. Kundi tamang risk management, tamang research, tamang disiplina. Ako naman naniniwala sa magandang kinabukasan talaga ng blockchain technology. Pero syempre hindi ibig sabihin nito lahat ng token talaga yung magiging successful. Kaya maging mapanuri, maging responsable. At syempre laging natin tatandaan na protect your capital first, no? Dahil sa mas madali kasing kumita kapag may natitira ka pang puhunan kaysa talaga magsimula ka ulit ng back to zero. Diba? Kaya, ingat-ingat kayo lahat yan, lalo na ngayon, pababa yung market, pataas, no? So, hindi natin alam kung saan papunta. Basta maging prepare lang tayo dahil, alam ko, siguro yung mga ibang nanonood, kagaya mo na nakiklik ka dito, so curious ka, o dahil relate ka sa mga nangyayari, gusto mo makibalita, ano? Siguro underwater ka rin ngayon na mababa yung iyong token, mababa ang iyong portfolio, red talaga, no? At di ka pa nakakabawi talaga, no? Kahit nga yan, sigurado ako yung iba sa atin, sinasabi na sana kahit maka-break even lang, aalis na ako dito sa crypto. So ngayon, dati, ang gusto ng tao, maka times 10, times 5, times 100, no? Ngayon, kahit maka-break even na lang. No? So, naiintindihan ko naman kayo. Sa ganung, syempre, mahirap naman talaga, lalo kung pinaghirapan mo yung pera mo, no? Pero, although hindi pa ako ganun kahinog talaga sa market, so, nakaisang cycle pa lang ako, no? Pero, kung titingnan mo kasi naging history niya, sa Bitcoin, bumabalik naman siya, di ba? Hindi lang natin alam kung gaano kataas, no? But, syempre, kaya kailangan natin is talagang, tuloy-tuloy lang tayo mag-aral. Huwag nating makakalimutan talaga na kasama talaga ito dito sa crypto, no? Lalo na ikaw, kung magsisimula ka at magta-try ka, baka naman natatakot ka dahil siyempre puro na lang bad news itong kino-content natin, ganyan, no? Pero diyan kasi depende kung paano mo iisipin yung gagawin mo sa market. No? Hindi kasi pwedeng laging good news, hindi laging pangit yung ganun. Galing na ako sa bear market at mas mahirap talaga guys pag nasa bear market ka na.
pag nandun ka na sa ano, nalagpasan niya yung dating all-time high, napakahirap na pumasok kasi lahat parang ang ganda, ang sarap bumili ng kung ano-ano, no? Pero ngayon, parang lahat delikado, 'di ba? So, kayo kung anong magiging assessment ninyo, syempre not financial advice, no? Pero para sa akin, itutuloy ko yung plano ko. So, may plano naman tayo. So, may gagawin ko naman yung aking plano. So, titingnan natin for the next 4 years kung anong mangyayari. No? So, yun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyo, mga ma'am. Saludo sa inyo. At syempre, sa susunod ulit, kita-kita tayo. Kita ka na lang tayo sa arena. Game on!